Ayan, magandang buhay sa inyong lahat mga katek, and welcome back again to our channel. This is your service, Ryan Cruzetech, and meron po tayong bagong video ngayon mga katek no, na i-share about isang Samsung na curved type smart TV. So hindi ko pa alam yung problema nun kasi nandun pa sa shop, tinext ka akin, and nandito pa ako sa bahay mga katek. Pero dito ko na lang gagawin yung shoutout kasi hindi ako makapag-focus dun sa shoutout dun sa shop kasi meron mga customer na pumapasok. Hindi naman pwede, mapagbawalan natin pumasok mga katek na ma-disturbo natin, hindi tayo maka-concentrate doon sa ating shoutouts o bali sa ating intro. So dito ko na lang gagawin dito sa shop. And sa mga napa-shoutout no sa ating previous na video, so shoutout natin sila ngayon. Shoutout sa iyo, Ronald Monares, Alfredo Misha, Augusto Calawentek, at sa mga kaibigan ni Augusto Calawentek, Bibot Calawentek, Edlentek, Eric, Bobong, Binbin, Kukoy Tech from Kidapawan City, Mindoro. So silang lahat mga katek ay taga Kidapawan City. So shoutout sa inyo lahat mga idol. At kay EG Technician from Sablayan Occidental, Mindoro, shoutout. Fernando Ibay from La Union, shoutout. Erwin Jimenez, shoutout. Kyle Aaron Calapano, shoutout from Samar. Bintech, my channel, sana'y suportahan natin. At sa aking mga matagal na mga kaibigan na lagi sumusuporta sa ating channel, James Benyusa at One Friend, shoutout sa inyo. At sa aking mga grupo mga katek no, dun sa Electronics Technician, yung mga maliliit pa lang at kakumpisa pa lang na may channel na malulupit din ng mga tech vloggers, sana'y suportahan natin mga katek no, kasi kahit na kakumpisa pa lang nito na mga kagrupo ko na mga tech vlogger, sobrang lupit na din, sana'y suportahan natin at panoorin din natin yung ang kanilang mga video. Kasi mismo ako marami ako natutunan dun sa kanya. Sabi ko sa sarili ko ang lulupit ng mga tech vlogger na to kahit kunti pa lang kanilang mga channel. So sana'y suportahan natin to sila mga katek no. Sina si Joy Masoy TV, Dave Electronics Repair, Elboy Rodriguez, Sansigo Electronics, RN Tech, Ars Tech, Aldrin Electronics, Fix and Review, NR Tech, Idol Service Tech, Nards TV, Electronics TV Channel, Circuit Base, Piston TV, Tricks and Fix Repair, Noel Tech, Alex Bautista, Difficulty Electronics. So, shoutout sa inyo lahat mga katek at sana'y suportahan natin to mga katek no, yung mga kagrupo natin na malulupit na mga tech vlogger. And simulan na tayo sa ating video ngayon mga katek. So ayan mga katek no, bali dito na tayo sa shop ngayon. So ito yung sinasabi ko kanina na gagawin natin, isang 40-inch smart TV Samsung na curved type. And nandito ako sa labas ngayon mga katek kasi mahirap gawin to sa loob kasi maliit lang yung ating espasyo doon. Hindi tayo makapag-focus kasi mahirap din itong buksan mga katek So bali model pa rin ito mga katek no is UA40 Key 6300EG. Ayan. So, medyo nahirapan talaga ako mga tek magbukas nito kasi yung string type na kanya sa type ng kanyang cover mahirap buksan. So, kung mapapansin nyo mga tek, i-share ko lang sa inyo yung aking ginawa dito. Baka may makatagbo nating mga kaibigan. Kung mapapansin nyo mga katek, no, yung butas, may kunting butas dito sa kanyang banda. Ito yung ginamit ng mga katek, isang very long nose type na tools. Kasi hindi magkasya yung ating screwdriver. So dati yung ginawa ko ay pinapasukan ko ng screwdriver pero hindi papasok yung screwdriver natin. So ito yung ginamit ko mga katek, tong very long nose. So kung mapansin nyo, pinapasok ko muna to sa butas. Tapos pagkapasok niya mga katek, iaangat ko. Sandali lang. So una pala mga katek, pagkatapos nating maiangat ton sa banda, magkakaroon siya ng kunting butas. So dinudukot ko yung butas dito sa kanyang bandang gilid mga katek no. Tapos inuuna ko pinapasok ko itong ating metal lagari na para sa metal, lagari na pang-metal. Tapos isinusunod ko itong bakal na ito mga katek no, aluminum type. Ipinapasok ko diyan sa kanyang loob para aangat at lalaki yung butas niya. Tapos ito yung isusunod ko mga katek, ito yung magiging dudukot dun sa lock sa bandang gilid sa string para aangat yung kanyang cover. Ayan, ito yung
ginagamit ko na para dudukot dun sa lock, para maiangat natin at matanggal natin yung lock na sa gilid. Tapos ito laging nauuna itong ating lagari. So meron siyang lock dito sa gilid mga katekno na plastic like lock. So ito yung dinudukot ko doon. Pagkatanggal ng lock, aangat siya, tapos pinapasok ko ito doon sa loob, tapos sabay angat na din. Tapos isinusunod ko ito mga katek, ito yung tumatanggal sa lock sa gilid. Tapos kasunod naman itong bakal na ito, ayan. Tapos laging nauuna itong pang-metal na lagari. Yun yung dudukot dun sa lock sa gilid. Tapos susunod yung mga ginagamit kong mga DIY tools hanggang dito sa bandang taas hanggang doon sa dulo. So hanggang dito mga katekno, yung makita din natin dito sa kabila, may butas din na maliit na butas. Tapos same lang yung ginawa ko na procedure, ipinapasok ko itong very long nose type, tapos sabay angat, tapos magkaroon siya ng kunting butas, ipinapasok ko yung ating DIY na again pang metal na lagare. Ayan, ito yung dudukot ulit dun sa mga lock sa gilid. Ayan, tapos pag nakapasok na, ipinapasok ko dun sa loob para makapasok itong metal na ito. Ito yung magiging magpapaangat dun sa ating cover. Tapos ito yung dudukot natin dun sa lock sa kanyang gilid. So laging nauuna ito mga katekno, yung itong ating lagari na metal hanggang dito, hanggang mabuksan natin itong ating cover. So di bali mga katek, gagawa tayo ng video na full talaga kung paano to buksan yung itong klase na ganitong string type na lock na isang sa mga curve type, at meron ding hindi curve type pero same lang din yung lock na ginamit dun sa gilid. Medyo mahirap talaga buksan. So gagawa tayo dun mga katek, huwag kayong mag-ala. So punta tayo sa loob mga katek, no? Yan, so bali nandito na ngayon tayo sa loob mga katek, and testing natin para makita natin yung problema. Kasi sabi na mayari walang picture, so akala ko backlight. So kung makita natin mga katek, no, meron naman siyang backlight. Ayan, gumana naman yung kanyang backlight. Tapos tingnan natin dito sa screen kung anong display. So ayan mga katek, no, present yung kanyang backlight. Kung makikita natin, okay yung backlight niya, pero wala siyang picture. So ayan mga katek, no, good yung backlight. So tingnan natin mga katek kung anong magagawa natin dito, no. So ayan, balik tayo mga katek, and bali natanggal ko na yung kanyang cover dito mga katek, no, so, sa ating Tikon board. Kasi dito tayo start ng pag troubleshoot. So bali ito yung kanyang cover sa kanyang Tikon board. Tapos tinanggalin natin yung kanyang speaker kasi nakaharang siya mga katek, no, dito banda. So ayan, shout out na naman sa aking kaibigan na nakapink na naman ulit. Lagi na lang nakapink. Wala ba talagang ibang t-shirt to? Baka naman may gustong mag-sponsor dyan ng t-shirt. Yung kulay blue naman. So ang gagawin natin ito mga tekno ay bali na check na natin to kanina. So ngayon saksak natin ulit para magkapag troubleshoot tayo nito, no. So saksak natin mga katek. Ayan. Ayan, umilaw yung kanyang 12 volts na kapag umilaw yung ito mga katek, kung mapansin nyo, kapag umilaw yung lead na yan, so it means good, may pumapasok na 12 volts na supply dito sa ating Tikon ngayon. So ayan, gumana na yung backlight niya. Ayan, gumana na siya, pero wala pa rin tayo makikitang display doon sa ating screen, doon sa salamin natin, no? Wala pa rin display. So first natin gagawin ito mga katek ay mag-voltage checking muna tayo para ma-check natin yung mga importanteng voltahe dito sa ating Tikon ngayon, kung anong nawala o anong problema, anong voltahe yung meron, at saka ano yung voltaheng wala or absent dito. Ayan, so ground muna natin tong ating negative body ground, tapos nakaset tayo ng DC. So check natin mga katek, no, dito B-in muna para sigurado. Check natin yung B-in niya. So meron siyang 12 volts. So pasensya na kayo sa ating tester, medyo madumi yan. Tinanggalan ko kasi yan ng tape mga katek kasi hindi na makita kapag nandun yung tape. Lilinisan ko na yan mamaya. So meron siyang
Ayun, 12 volts na BIN. Tapos dito naman sa kanyang HBN na magsusupply sa ating DC-DC, hindi pala, sa ating level shifter, no, dito sa ating Tikon. So check natin kung may BIN ba siya na pumapasok. So kung makita nyo mga katek yung BIN, ayan. So kung makita natin dito, 0.2 lang yung kanyang BIN, ayan. Tapos check natin yung iba pa. So ito yung kanyang ABDD mga katek, no? Ito yung kanyang test point sa ABDD. Check natin. Ayun, 0.1. Tapos yung kanyang HB DDD na dapat sana nasa mga 8 volts. Tapos yung ABDD ay nasa mga 15 volts, 14 to 15 volts. So ngayon kung makikita natin ay 0 volts siya. Ayan, 0 yung voltahe nito. Tapos punta naman tayo sa ating BIN. Tingnan natin kung mayroon na itong BIN mga katek, no? So yun yung BIN natin. So ngayon meron tayong check na, ayan, 0.1 volts. Tapos dito naman tayo sa kanyang B off or BGL. Ito yung kanyang test point mga katek, medyo hindi tayo ayan, naka test point tayo. So ngayon meron tayong na-read na 0.1 ulit. So it means mga katek, hindi gumana yung ating Tikon ngayon kahit na may supply na 12 volts na pumapasok sa kanya, kasi walang BIN na pumapasok dito mga katek, no? Ito yung BIN na magsusupply sa ating level shifter na ito. Ito ay klaseng ng Tikon board mga katek, no? So na sa aking previous na off muna natin, no? Previous na meron naman akong ginawa dito mga katek, bali pangalawa na siguro tong gawa ko. Ito yung mga masilan na Tikon board. Nagpo-protect siya kapag may problema doon sa kanyang panel. So ito pala mga katek, no? Na konting explanation ko lang kasi meron naman akong ginawang dating tutorial nito. So pali refresh ko na lang yun. So ito pala mga katek, yung maliit na ito. Kuha lang tayo ng pantutok, no? Ito yung regulator na magsusupply dito sa ating HBN. Tapos papasok dito sa ating level shifter nito. So ito yung ating MCU na timing control IC. Tapos ito naman yung ating DC-DC IC. Ito kasing klaseng panel mga katek, bali refresh ko lang ito mga katek, kasi meron naman akong palit-ulit lang, no? Meron akong ginawang dati nito. Itong panel na itong Tikon na ito, kapag may na-detect na problema doon sa ating panel, magpo-protect din to mga katek. Tapos at meron din itong feedback na kinukuha o kinakailangan na nanggagaling sa ating panel para mag-oscillate itong whole Tikon board. So kung mapansin natin itong yung mga napadaanan ko na problema na ganito, kapag good yung ating panel, kapag normal yung ating Tikon board, pati yung lead na ito na indicator lead, ayan, tulad dito sa unahan, kapag normal yung ating Tikon, sabay itong iilaw kung good. So ngayon kung nakita natin ay ito lang yung umilaw, tapos ito hindi, ibig sabihin may problema yung ating panel or Tikon, kasi nagpo-protect siya, hindi siya nag-oscillate. So base lang doon sa aking mga na-experience. Ang gawin natin ito mga katek, yung step by step na gagawin natin dito. Ayan, hang up natin to first. Itong una, ito sa ating kanan, i-hang up natin to. Tapos check natin yung kung meron bang pagbabago or iilaw ba itong lead na ito na indicator. So ngayon sa up natin na yan, hang up natin. So kuha lang tayo, asa na yun, ito. Tapos saksak natin ulit. Yan, nakasaksak na siya. Yan, kung mapansin nyo mga katek, gumana ulit yung backlight natin. Ayan, kung makita nyo, no, yun, umilaw yung backlight. Pero hindi pa rin umilaw yung pangalawang lead na indicator. So ang gawin natin dito, for sure pag hindi umilaw yan, walang voltahe yung ating BIN at nagpo-protect pa rin yung ating Tikon board. So tanggalin muna natin. Tapos ito namang kabila, yan yung tatanggalin natin.
atinan natin kung meron bang pagbabago or iilaw ba yung lead indicator natin dito. Ayan, bali nakahang na yung dalawa nito mga katek, no? Ayan, nakahang na yan. So saksak natin ulit. So pansinin natin. So ayun mga katek, no, yung unahang lead pa lang pa rin yung umiilaw, hindi na umiilaw yung hindi pa rin umiilaw yung itong pangalawang lead indicator natin. Ayan, na ating basihan kapag nag-oscillate or normal yung ating tikon. So nga check natin ulit, kahit nakahang na yung panel natin dito, yung panel natin, check natin kung hindi pa rin bago mana yung ating tikon board. So ito lang yung check natin yung B-on mga katek, no? Check natin yung B-on kung yan, nakatutok tayo sa B-on. So kung makita nyo, tester natin mga katek, no? Wala pa rin siyang voltahe. So meron naman tayong na ginawang dating tutorial nito na itong panel ay nangangailangan din ng feedback na nanggaling sa at yung tikon natin na ito ay nangangailangan ng feedback na nanggagaling dito sa ating panel bago siya mag-oscillate. So bali ang gawin natin ito mga katek, i-try natin ulit mag-block ng mga clock signal or CKV lines. Kung mapapansin nyo mga katek, no, ito yung kanyang clock signal. Yung bilog-bilog na yan, ito yung kanyang indicator dito banda. Kung makita nyo, yung feedback left, FB left, tapos CKB1 hanggang CKB4 at saka STBP. Itong bilog-bilog to, ito yung kanyang indicator. So try natin mga katek kung magbablock ulit ng signal, pagkasakaling madali rin natin at para baka same lang din to sa ating ginawa dati na tutorial mga katek. So pause muna tayo at tayo makukuha muna ng isang tape. Balik tayo ulit mga katek, no? Bali nakakuha na tayo ng konting tape mga katek, and yung i-block pala natin mga katek is 8 pins lang. Try nating subukan yung 8 pins. Bali sinundan ko yung dating tutorial ko na ginawa nito, same problem, tapos same model rin, curve type. Ayan, so tingnan ko muna yung aking video tutorials para yun ang ating sundan. Bali dito ako gumawa, nag-tape doon mga katek kasi nag-try ako dito sa kabila doon sa video ko, hindi gumana. So yun yung ating i-apply ngayon. So ito kung hindi to gagana, ilipat naman natin dito sa kabila. Kasi hindi naman lahat ng problema same problem, pero same din yung solusyon. Meron namang ibang solusyon dyan. At hindi naman po lahat ng problema ay same lang din yung pinanggalingan ng problema mga katek, no? So kung tama ba yung pagka-explain ko nito. So ito mga katek, bali sundan nyo na lang ito mga katek, no? Bali yung nagbilang ako ng 16 pins dito sa gilid. Ayan, siya from 6, yan, bilang ako ng 16 pins. From 16 pins nagbilang ako ulit hanggang 23. Bali 8 pins yung ibablock natin dito mga katek. So meron naman tayo sa ating last na video tutorial, same din ito. So kung mapansin nyo mga katek, no, yung yan, yung CKB1 yan nasa 16 pins, tapos yung hanggang CKB4 ay nasa 23 pins. So sundan nyo lang mga katek, no. Bali itong dito, ito naman yung clock signal na dito sa left side, tapos dito naman banda, ayan mga katek, dito banda yung ating clock na konektado dito sa kabila. Balik connected yung mga katek, para masiguro kayo, pwede nyo i-test nyan ng resistance ng inyong tester kung talagang yung 16 pins dito at saka yung 16 pins dito ay konektado ba, para maging sigurado kayo. Kasi ginawa ko na yan kanina mga katek, it connected naman yung 16 pins dito sa kaliwa, tapos dito sa kanan. So dito mga katek, dito ako banda nagbilang ng 16 pins. Dito naman ay dito rin din kayo sa magsimula magbilang ng 16 pins, hindi dito mga katek. So ito yung kanyang sequence niya dito, from ito yung pin number 1, tapos dito naman sa kabila ito yung kanyang pin number 1. So konting kalaman yung mga katek, no, para hindi kayo malito. So ito ngayon, try natin tong ibalik, tapos yung tape na ilagay natin at check natin kung magkaroon ba tayo ng improvement or pagbabago sa ating ginawa dito. So pupos ko muna ulit mga katek, tapos balik tayo ulit mamaya kapag nailagay na natin, kasi busy din yung ating cameraman na yun, no? Oh, pinakidat-kidhat pa, putik.
So pause tayo mga katek. Balik tayo mga katek, no? Bali, nailagay natin yung tape tapos naibalik natin yung dalawang ribbon nito. So ngayon, saksak na natin para makita natin kung may pagbabago ba. Ayan, saksak. Ay, naku po. Hindi gumana ulit yung lead indicator na ating pinagbabasihan kapag good yung ating tiko nito mga katek, no? So kung mapansin nyo mga katek, isa bali unplug ko muna tapos saksak natin ulit. Kung mapansin nyo, biglang angat to, may medyong iilaw siya pero babagsak pa rin. So try naman natin na ilagay dito sa kabila mga katek, no? Kasi yung sinundan natin dito yung na experience natin dun sa ating nakaraang video tutorials. So ito naman na hindi nag-work yung ginawa natin. So lipat tayo dito sa kabila mga katek and pause tayo ulit. So ayun mga katek, no, balik tayo ulit. So balik dito tayo naglagay muna mga katek. Nung first try natin dito hindi gumana nung na-block natin yung 8 pins na mga clock signal. So ito naman pinapakita ko sa inyo yung lumipat tayo dito sa kabila. Bali from 16 pins ulit at saka 8 pins ulit yung binablock natin dito. Bali clock signal pa rin. So check natin to, try natin to kung gagana ba siya, mag-iilaw ba itong indicator na ito at magiging good ba yung ating, magkakaroon ba ng display yung ating panel nito. So yung mga katek, no, bali dito na tayo nagsimula maglagay pero walang nangyari. So ito naman sa kabila, try natin dito tayo, try naman natin dito sa kabila kung sakali naman ay makatsamba tayo ulit. Lagay natin. Yan, tapos lock. Ito naman sa kabila. Yan. Lock ulit. So saksak na natin mga katek para malaman natin. Yan, plug natin. Ayun. Kung mapansin nyo mga katek, no, gumana yung first indicator tapos itong pangalawa gumana na rin nung dito tayo nag-block ng clock signal. So yung kanina dito tayo biglang angat lang yung ilaw dito tapos bagsak ulit. So ito steady na yung kanyang ilaw mga katek, no? So ibig sabihin nito mga katek, meron ng HBA na pumapasok dito na magsusupply dito sa ating level shifter. At naging normal na rin yung ating feedback dito sa ating panel. Kasi meron nang na-sense ng ating level shifter para magbigay ng signal para mag-kick dito, hangatid ng signal dito sa ating regulator para magkaroon, lalabas yung 12 volts na magiging supply sa ating HBA na papuntang level shifter. So tingnan natin mga katek yung ating screen kung meron na ba tayo makita. So ayun oh, meron na tayo nakuhang picture display mga katek sa ating panel. So naging successful na naman tayo dito, nakatsamba naman tayo ulit. Ayan, meron na siyang display. So ito mga katek, no, kahit hindi na natin sukatin pa yung mga voltahe sa ating tiko nito, ay siguradong meron ng mga voltahe yung mga yon, yung B on, B off, tsaka yung EBDD, HBDD and the rest at iba pa. So ito kasi yung pinagbabasihan ko mga katek, kapag umilaw to i-present yung mga voltahe dito sa ating tikon. Ayan. So ganito mga katek, dun sa ating previous na video dito tayo banda na naglagay ng tape. So ito naman ngayon dito tayo sa kabila. So ibig lang sabihin mga katek, kahit same yung problema, iba yung pinanggalingan ng problema. So mapansin nyo mga katek, no, dito tayo dung sa ating previous na video, tapos dito naman tayo ngayon. So napakaganda mga katek kapag meron tayong savings na mga video, kung sakaling makalimutan natin yung mga troubleshoot, ay doon lang tayo sa ating sariling video na manonood. Ayan, isa rin sa mga adikain ko na nag-YouTube ako kasi gusto kong masave yung aking mga troubleshoot dati, para kung sakaling makatagpo ako ulit, hindi ko na, kung makalimutan ko man, ay titingnan na ako sa aking sariling video. Yan, so yan mga katek, meron tayong display
na makikita para masigurado ay nasaan na yun ating tester. Check tayo ng isang voltahe na pinaka-importante. Kasi nakalimutan ko na itong ganitong problema mga katoy, tumatanda na tayo. Tapos lasing pa tayo kahapon. Yan, body ground tayo ulit. Nakasit tayo ng DC, so check natin yung B-on lang para sigurado. Yan, B-on natin. So meron na siyang 26 volts mga katek. So present na yung mga voltahe natin dito, no? Kasi may display naman. Sabi ng ating isang viewers ay matik na daw kapag may display, good na yung mga voltahe. So tama naman, napuna pa tayo. So ang isa ding mga pagpapasihan ko ito mga katek, kapag nandun yung B-on, the rest na mga voltahe present rin. So hindi ko na mapakita kung paano ito isara mga katek, no? Pero sandali lang, lagyan ko na ng flash drive para may makita tayo sa ating display. Pause tayo ulit at lalagyan ko na muna ng flash drive. Yan, balik tayo ulit mga katek, and lagyan ko na ng flash drive. Tapos ito tayo, select tayo ng para magkaroon naman ng display, para hindi naman pangit tingnan. Ay naku po, so hindi pala nakalagay yung dito mga katek, naputol yung ating para sa receiver ng ating remote. Ito ay makapag-select nito. So di na natin lagyan ng display mga katek, at least may nakita ko yun na yung kanyang factory display. Ayan, meron na tayong nakita dito sa ating panel. So hanggang dito lang mga katek, no? At para hindi tayo mapahaba sa ating video ngayon, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, at sa mga bagong mga kaibigan natin na baka maligaw sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin. Hanggang dito na mga katek, at peace out.